Kamusta mga kamaster at maligayang pagbabalik na naman dito sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan natin kung totoo nga bang ang ilan sa mga kantang pinasikat ng bandang Eraserheads ay mayroong makademonyong kahulugan. Pero bago ang lahat ng yan, kung ngayon pa lang kayo napadpad sa channel ko at gusto nyo ng mga ganitong usapin, ay inaanyayahan ko kayo na pindutin ang subscribe button at pakihit nyo na din ang bell icon. Nang sa ganon, ay isa rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. Kaya't simulan na natin. Alam nyo mga kamaster, masasabi kong isa kayong tunay na batang 90s kung naabutan nyo ang mga kantang pinasikat ng bandang Eraserheads at River Maya. Mga kanta na talaga namang tumatak sa ating mga isipan. At masasabi ko talaga na isa kayong fan ng mga bandang yan kung nabalitaan nyo na ang ilan sa mga kanta nila ay minsang nadawit sa issue na kung tawagin ay backmasking. Well, kung hindi nyo alam ay hayaan nyong ako ang magsabi sa inyo. Bago yun, ano ba ang backmasking? Ang backmasking mga kamaster ayon sa Wikipedia ay isa itong technique kung saan ang isang kanta, tunog o mensahe ay nire-record ng pabaliktad at may intensyong patugtugin sa normal na pamamaraan. In short, ito ay pagpi-play ng isang kanta ng pabaliktad para makakuha ng mensahe sa likod nito. Una itong ginamit noong dekada 50 sa panahon ng musike concrete. Ang konseptong ito ay pinasikat ng The Beatles noong 1966 sa kanilang album na Revolver, kung saan ginamitan nila ng backmask effect ang kanilang mga kantang Tomorrow Never Knows, I'm Only Sleeping at Rain. At mas lalo itong sumikat noong ilabas ang kantang Stairway to Heaven ng Led Zeppelin noong 1971. Ayon sa mga nagkalat na balibalita online, may mga liriko daw itong may satanikong mensahe kapag ito ay pinakinggan ng pabaliktad. Well, para mapatunayan natin ay subukan natin itong pakinggan. But in the long run, the road you're on, the my sleep the one limit of time would make me step first hour and say you can't throw me your shit and all of you much more stay I need a stuff my sleep. To be honest, nakakatakot nga talaga, lalo na't ang parang kahulugan nito ay pagsamba kay Satanas. Pero gaya ng sinabi ko kanina, ang bandang E-Heads at River Maya ay minsan ding nadawit sa ganitong issue. Pero mawalang galang na po muna. Baka may magkomento dyan sa ibaba at sabihing basher lang ako ng mga bandang ito. Ang totoo po niyan ay hindi. Nataon lang talaga na backmasking ang gusto kong itapik ngayon, kaya naman napili kong ang Pinoy music ang hanapan ko ng ganitong issue at ito nga ang lumabas sa research ko. At kung matatandaan nyo, ay ginawan ko din ng video ang kantang Hotel California. Doon pinag-usapan natin ang mga balibalita na ang kantang yon ay mayroon ding sataniko at nakakatakot na kahulugan. Kung hindi nyo pa napanood ay ilalagay ko ang link ng kantang yon sa comment section ng video ito. At sa pagpapatuloy, noong dekada 90 ay may mga grupong gumagawa ng mga propagandang kumakalaban sa mga awiting likha ng mga bandang nabibilang sa alternatibong Pinoy. May religious group umano na nagpakalat sa media na kampon daw ng kadiliman ang mga bandang iniidolo ng mga kabataan kasama sa listahan ng River Maya, Eraserheads at Angyano. At noon ngang ilabas ng bandang River Maya ang kanta nilang Awit ng Kabataan noong 1994 ay marami ang umidolo dito, subalit sa kabila ng pagsikat ng kantang yan ay siya ring paglabas ng mga balibalita ng mga religious group na mayroon daw itong ibang kahulugan. Para maunawaan natin ay pakinggan natin ang lyrics nito. Subalit wala silang naging batayan kung totoo ba ang mga usap-usapang ito dahil hindi naman nagsalita ang bandang River Maya tungkol sa usaping ito.
At noong 1995, inirelease naman ng bandang Eraserheads ang kanta nilang Overdrive at sa kaparehong kaso, mayroong naging usap-usapan ulit na ito ay sadyang makademonyo dahil minumuro umano ng kantang ito ang ating Panginoong Jesus. Para maunawaan natin ay narito ang lyrics ng kanta. Pakinggan po nating mabuti. Well, sa pagkakataong ito ay minabuti kong takpan ang ilang mga letra dahil nga sensitibo ang mga yon, pero narinig niyo naman po siguro ng malinaw ang binanggit doon. Pero lahat ng yan ay dinepensahan naman ni Ellie Buendia sa isang episode na pinamagatang Nakatagong Maskara sa Baliktad na Musika. Ito ay ang Magandang Gabi Bayan ni Noli de Castro noong January 1996. Ayon kay Ellie, kahit anong kanta naman umano pag pinatugtog mo ng pabaliktad ay magtutunog demonyo. At sa kasagsagan nga ng kontrobersya ay lalo pang pinag-alab ni Dong Abay ang mga ito dahil sa noong tumugtog sila sa UP Diliman ay wala siyang ibang kinanta sa chorus ng Banal na Aso kundi Ako si Satanas, Ako si Satanas. Subalit ayon sa kanya, ito ay pang-aasar lang niya umano sa mga taong nagpapakalat ng malimaling balita tungkol sa kanila. Pero kung kayo ang tatanungin ko, naniniwala ba kayo sa mga kumakalat na balitang ito noon? Sana ay magkaroon tayo ng magandang talakayan sa ibaba ng video ito sa may bandang comment section. Well, hindi ko na papatatagalin pa ang video ito, pero bago tayo magtapos ay muli ko kayong aanyayahan. Kung nagustuhan nyo po ang video ito ay mag-subscribe na po kayo at huwag nyo pong kalimutang pindutin ang bell icon at siguraduhin yung naka-all notification kayo para siguradong manonotify kayo tuwing may bago tayong upload. At bago ko makalimutan ay shoutout muna sa mga taong ito, kagaya nila. Kung gusto nyo pang ma-shoutout din ay gamitin nyo lang po ang comment section. At yun nga, hanggang dito na lang. Maraming pong salamat sa panonood. Agbyag!